Pagka nagnegosyo ka ng Watermax, ma-experience mo yung World Adventure Tour Eat and Ride to the max. Spanish word yung Deca means number 10. Kalidad means quality. So number 10 quality, ibig sabihin perfect. You might not know, while sitting and sharing and knowing each other's feeling can develop the good business. Oh naman, I agree with that. Yun ang ginagawa ko. Alam mo, I'm always looking opportunity to upgrade myself. Kasi yung 10 po, tatlo tangke, di ba? Raw water, product 1, product 2. So, dalawa product. Yung 9 po, tanggalin mo na isa. Raw water, then product lang. Magkaiba. Pagka nilayout natin yan, for example, binigyan kita ng layout ngayon ng 9, tapos you wanted to upgrade ng package din, baka sumablay naman tayo sa building. Magandang araw po. Mga taga saan po kayo? Ilocos. Hello. Ilocano kayo sigurado. Si Miss ko, Ilocana din eh. Kamusta po kayo? Nakapag-merienda na? Nakapag-kape na? Lahat na, sir, na-serve. Lahat na na-serve. Welcome drinks. Welcome drinks. May starters na po ba? Main dish pa? So, kamusta? Anong oras tayo bumiyahe? Nakaka-inspire ang business site niyo. Thank you po. Ano po ang nagpa-inspired sa inyo, ma'am? Mga achievements, mga magagandang product niyo, sir. Thank you po. Sa pambungad pa lang, sir, nakikita na namin yung larawan mo dyan sa labas. Opo. Hindi po tatakbong politiko yan, ha? Kumbaga, nilalagay namin yung mukha namin sa produkto namin kasi ganun kami katiwala na hindi kami papasira kasi image namin yung nandun eh. Ilocos pa kayo. Anong inabail niya? Package na yun na, sir. Wow! Yayamanin to. Isang pamilya kayo. Tita-tito kami. Mga sidekick nila. Kayo po ang purchaser talaga. Tapos si tita, nasama lang. Mga teacher Pero, kami, sir. teacher. Kami dalawa. Ay, mga guru ho pala ito. Mga Ito guru, yung ano. pinaka-business man namin. Kaya, ina-idol namin. Wow. Ito yung mga guro na maraming hinubog na mga negosyante. Baka mamaya yung mga estudyante nyo dumaan sa inyo, mga most powerful person sa lugar ninyo. Ano? Doon ako na-inspire sa sinabi mo sa vlog mo noon na yung mga may hardware. May hardware ka din. Hindi kasi sir, tinan mo. Ubus na yung kilay ko sa... Sa kaka-inventory. Di ba? Kaka-inventory pa lang, no? Meron din akong piggery noon. Meron din akong grocery kaya... Parang habang pinapanood mo, Oh, kilala ba ako ni Alfred? Parang meron pa akong gasolinahan pero hindi ko tinuloy. na kahit computin mo, boss eh, kung if I saying lies doon, that is talagang mahirap na negosyo. Ang gasolinahan, boss, ito lang. Magandang negosyo yan. I'm not saying na pangit. Pero, tingnan mo yung risk. Bibili ka ng ilan libong litrong gasolina, ilan libong litrong diesel. For example, sa 1,000 liters of gasoline, may 5 piso ka na lang kasi generic ka eh. Magkano kikitain mo, sir, sa 1,000 litro? 5,000. Sa laki ng risk mo, ilan ang puhunan mo doon? Di ba? Multiply mo sa 60. O di yung sa 1,000 liters mo, magkano na yun? 60K. Sabihin mo na. Tapos tutubo ka ng 5,000. 60K ang risk. Not to mention, boss, may patulo pa, paihi pa. Pero alam ko naman yung mga ganyan, may pasobra palaging litro kapag nag-deliver. Alam ko kasi in-study ko din. Ilang taon na kayo, sir? 38 na ako ngayon. Oh. Sabi nga nila, ma'am, experience is the best teacher. The reason why I learn is hindi lang puro basa. In-experience ko talaga. Kumbaga, nakipag-collaborate po ko kung saan-saan mga successful na negosyante. Katulad sa akin, puro experience. High school lang natapos. Huwag mo nilalang yun, boss. Ako, sir, naniniwala nga ako, ang tao, pag marunong na magbasa at magsulat, pwede na maging successful yun. Marunong magbasa, magsulat, hindi mo kailangan maging expert, hindi mo kailangan maging master kasi pwede kang maging master to your experience. Pero kung edukado ka nga, nakapagtapos ka ng pag-aaral, kumbaga, well-decorated ang diploma mo, masama naman ugali mo, boss. Patay tayo dyan. Doon sasabihin na, para kang walang pinag-aral. Ayan. Kumbaga, di ba, inaral natin yun eh. Pero kinulang sa GMRC. Kahit gaano ka katalino, ma'am, di ba, nagiging mukha ang walang pinag-aralan. Kesa boss sa, eto, ano ko, wala akong masyadong alam. Wala naman ako, high school graduate lang ako. Pero parang gano'n, di ba? Pero kita mo naman ang achievement. Yan, daig pa ang may pinag-aralan, boss. Kung di ko naman sinasabi na pangit ang may diploma, maganda yan, boss. Kasi yan natin eh, kumbaga, bragging rights natin yan. Valedictorian ako noon. Magna cum laude ako noon. Yung mga ganyan, di ba? Ako sa totoo lang, yung mga anak ko, ang sinasabi ko palagi sa kanila, huwag too much pressure sa pag-aaral. Hindi ko kailangan maging first honor kayo. Hindi kailangan. Kailangan, gusto ko makapagtapos kayo. I am not saying na lahat ng negosyo successful. Kasi depende sa pakisama. Kasi kailangan marunong ka makisama. Marunong tayong makibagay. Kasi sabi ko nga sa anak ko, ma'am, pag nilecture ko sila, nilecture ko palagi yan. Sabi ko, alam nyo, pinakagusto ko sa eskwelahan kung bakit gusto ko ang face-to-face. Tututunan nyo kako doon kung paano kayo makipagkapwa-tao. Naging negosyo na, ma'am. 8 years old, may kanya-kanya silang negosyo. Si Max, si Mick Max.
Mga Micmac stores. Tapos si Simon naman, may sarili siyang food business eh. Si Sai, siya yung nagmamanage sa Watermax pagka wala kami. Pangalawang anak ko, siya naman yung sa bangko. Money matter siya. Magaling kasi, perfect niya yung math eh. First time ko nakakita ng grade na ganun eh. Perfect yung math. Exact science is perfect niya, di ba? Pero again, I'm not forcing them to be the number one, but they're still getting the number one. Parang ganun yata talaga, sir, no? Don't push them na... Valedictorian. Oo, wag mo i-push. Kasi magsasarili pala sila. Sometimes yung reverse psychology, mas okay. Di ba yung Watermax? World Adventure Tour, Eat and Ride. To the max. Di pala meaning no, no? Pagka nagnegosyo ka ng Watermax, ma-experience mo yung World Adventure Tour. And then you're just gonna eat and then you're gonna ride. So yung i-enjoy. I-enjoy. Maraming meaning yan eh. Pwede mong gawing explore. Explore and rediscover. Mga ganyan, di ba? World Adventure Tour, explore and rediscover. Explore and research. Pangit naman, masyadong aral, masyadong research ng research. Depende sa'yo kung anong gusto mo ilagay dyan. Depending on your mood. Parang ano yan, mga logo ko may mga meaning kasi lahat yan eh. Yung clothing line ko, Dekalidad, pangalan ng pamilya ko yan. Buong pamilya. Pag sinulat mo kasi ng pabaliktad yan, yung dad ako, yung isa, Ella. Kaya nga, bumili na ako ng t-shirt. Ay, may t-shirt na. Ayos. Thank you, boss, ha. Bili yan, ha. O, guys, bili. Hindi yan nanghihingi, ha. Binili yan. Mas na-appreciate namin yung binibili. Siyempre, sinusupport yung negosyo ko. Di ba? Pero kapag ka less fortunate yun, mas maganda bigyan natin, di ba? Sabi ko, sir, bibili sana din kami ng pang-household. Mm. Pero sabi ko, mabawasan ka ng isang customer pag bibili ako. Oo, mababawasan ka lang. Tingnan mo, ma'am, pag sinulat natin. Pero mo, scratch paper. Scratch paper ba to? Tingnan mo yung meaning ng logo namin, no? Diba? Ito. Dekalidad. Pag sinulat mo ng di... Dek Ali. Yan. So, pag ginanyan mo yan, Ah, it's dad, ako yan. It's Ella and kids. galing ah. May meaning pala lang. Tapos, sa meaning ng deka kasi, Spanish word yung deka means number 10. Kalidad means quality. So, number 10 quality, sabihin perfect. Yun ang meaning yan, dekalidad. Kaya number 1. Anong course niya, sir? Ako? Of course. Pares tayo, sir. Of course. Civil engineer by profession po. Civil. It's not Akala related. nila civil engineer din ako kasi may hardware ako. Oh, Pero di ba? Sabi nila, hindi ka maging engineer kung hindi ka makapagtatayo ng hardware kung hindi ka engineer. Hindi din. Makapagkatayo ka ng hardware basta may pera ka. Di ba? Oo, sir. Saka may diskarte. Yan ang tawag mo sa akin, sir. Magtutubig lang ako. Tingnan mo naman ang lalaki ng mga Kaya- achievements. Kaya nga, yung ginto na yung mga nilagay dyan, eh, no? Hall of Famer na naman nga, eh. Na-impress ba kayo, ma'am? Ay, thank you. Sa gitna ng bukirin, eh, may ganito, no? Oo. Kaya pinapalo ko kung nandito ka na. Pero pag wala ka pa, hindi pa kami pupunta rito. Sabi nga kanina, kahit maghapon kami maghintay, basta makita ko lang si Sir Alfred. Nag-text na ako kahapon kay Ma'am Lovely eh. Ako, pasensya ka na. Punta na kami bukas kung nandyan na si Sir. Sabi nga ni Ma'am Kuya, Lovely, thank wala you. ka pa question. Sabi niya, wala na kasi nasagot na sa lahat ni Sir Alfred sa... Salamat. Saka lang ako magque-question pag na-install na, di masabi mo Sir. Oo naman. Mas maganda mag-question ka pag actual na. Oo. Sabi ko nga, eto, every time na may nag-inquire dito, dami kaming tanong. Sinagot ko lahat. Pagtalikod, nakalimutan ko na. Yun ang problema eh. Sa kanya, sir, na-review na lahat. Ipid mo ng ipid. Within that short period of time, lahat ng tuturuan mo makakalimutan. Kaya nga ang eskwelahan, di ba, hindi naman one time lang eh. Kailangan talaga, ituro mo yung basic, tapos unti-unti, feed mo, ito muna yung subject natin for today, ito muna. Ito lang muna. Ito, di ba? Hindi yung, ganito magsulat eh. Tira mo agad eh, no? Walang ganun eh, no? Walang shortcut eh, no? Ito yung pinakamabilis na transaction, baka sabi ni Ma'am. Hindi, marami po dito. Ang mabilis Kasi transaksyon, Pagpasok na hindi mo na nakausap, nagbayad na lang. Oh, pagpasok ko pa lang, bayad ka na, ganon. Oo, sir. Meron dito, sir, marami dito, hindi na pumupunta. Yun, online. Nag-avail kami package 9 na, deliver nyo na lang pag ano. Misa nga po, buo na. Full paid, di ba no, ate? Sir, ito yung resibo ko. Minsan wala nang walk-in. Magkikita na lang doon sa ano. Pero sir, thank you. Kasi dahil sa ginawa mong pag-research, napadali mo yung transaction tsaka yung trabaho namin, hindi na bumigat. Pero it's a continuous na learning pa din, sir. Eh. Hindi yan natatapos lahat yan. Eh. Marami pa kayong itatanong yan after. Pag na-install na,
Doon ako magtatanong. Ako. Batiin mo na yung mga kamag-anak mo sa Italy. Cousin Gary, dito di No. Juan. Sir Alfred. Insan Gary, musta? Cousin, sabi niya, di ba? Insan, mga insan natin dyan sa Italy. Sa Hello. Venice. Malinis. Ano yan, deep well, sir? Ilog, tsaka bundok. Wala Kaya na. lang ako magtatanong pag na-install na. Tama. Ang sinabi mo sa vlog mo eh. Hindi, mas maganda naman kasi yun, sir, actual. Tsaka hindi ka mahiyang magtanong, nandun ko sa property mo eh. Kasi dito, ubusin ko yung tanong mo, sir. Paglabas mo, nakalimutan mo na. Hindi mo maalala lahat. Wala naman pong ganun na nagturo, sir. Lahat naalala mo. Kahit yung maghapong nag-seminar ka, sir, maghapong ka mag-seminar, wala. Sa isang daang tinuro sa'yo, baka isa, dalawa lang ang ano mo eh. Sir, thank you so much. Once again, maraming salamat po. Ma'am, nice meeting you po. Boss. Madam. Thank you, thank you. Tignan mo to, Doc, yung origin nito. Makikita mo yan eh. Saan natin ginagamit ito? Ito sa mga filtration to. Ay, no? Oh. May Scotland. Lahat yan, Scotland. Ini-import pa talaga. Open naman ako sa collaboration. And I'm sure naman yan, one thing, we can expand the business. Oh, sige. Second things naman yan, makakaroon tayo ng additional mga resource naman doon kung paano natin bibigyan yung, alam mo, yung mga, Sige. you might not know, Mm. well, sitting and sharing and knowing each other's feeling Mm. can develop the good business. Oh naman. I agree with that. Yun ang ginagawa ko, alam mo, I'm always looking opportunity to upgrade myself. No, palagi Mahirap kasi, naman alam mo ganun. yung what you did this month, paulit ka. Mm. Yan, meron ka na. Look for another opportunity. And because of this another opportunity, you will be having a great chance. Parang you can join with so many good people. Oo naman. Oh, Doc, thank you. Yung negosyo natin, ha? Thank you. Yung negosyo natin na LPG. Tapos kung interesado ka na bilhin ng lupa, marami ako binibenta ng lupa. Ano yun? Mga... Yung mga resorts. Sige. I can give it to you the best plus. Best price, ha? Alam mo bakit? Gusto ko mag-concentrate ko sa sarili ko sa Australia. Doon ka na, sa Australia na. Hindi, malaking investment ko. I'm selling some properties para makakaroon ako ng kunting relaxation naman sa bangko. Oo naman. Mahirap yung nagbabayad ka. Oo. Umiidad na tayo, Doc. Dapat tayo nag-retired na. So, pinagplanuhan mo is package 9 or 10. Yung 9 kasi, di ba, alam mo na yung specs niyan and then you transition into 10. Ngayon, kaya ako tinatanong, ano yung water source na gagamitin mo? Kasi there are so many big difference at savings kapag 10 yung gagamitin mo. Kasi kapag ka nakanawasa ka, ipupush ko yung 10. Pero kung naka-deep well ka, kahit yung 9, it doesn't matter. Kasi mas practical na gamitin mo yung 10 kasi nga, yung reject water nire-recycled pa natin. Mas marami ka magiging output. Sa case study po namin, taga Maynila ka, Caloocan, ang ano po niyan, kung package 10, di ba, lumalaki ang bill ng karamihang water station sa negosyong to dahil sa yung nawasa, ang mahal din ng binabayad natin. Doon na pupunta supposed to be yung kinikita mo na. So kapag ang makina mo hindi efficient, mas talo ka. By choosing package 10, sir, kumbaga, di ko naman sa gusto makabenta, 9 is already efficient. But kung titignan mo kasi, dalawa yung reject ng 10, yung package 9 isa lang. Pero dalawa yung product na nakukuha mo sa package 10. Basically po, ito po, 25% ang tumatapon. I-compare mo sa tumatapon sa 9 is 50%. Kumbaga boss, ito po tapon pa lang yung pinag-uusapan natin. Kasi yung reject water, yung pangalawang reject water nitong 10, nare-recycled natin yun eh. Tapos sa recycle na yun, syempre may marireject. Yung reject po ng 10, dalawa. Ang product niya dalawa o 4, di ba? Pero yung isang reject na to, i-recycle po para maging product pa ulit. Dalawa. Basically, ang tumatapon lang, kung 100% yon, tanggalin mo na yung 50, ito na yung nakuha mong product, ito tatapon na supposed to be yung another 50, 25% yung tumatapon. Compare mo sa ibang water refilling station yan, sir. Ganito yan. US standard po, 70-30. US standard po 70-30. 70 tapon, 30% lang yung nakuha mo. Okay? Si package 9, sa ganda ng system po niya, nagagawa po namin yung 50-50. 50% yung tatapon, 50% yung nakukuha natin. Ganun siya kaganda. Kumbaga, i-compare mo sa ordinaryong water station, hindi na 70-30. Kasi sa ordinary, boss, US standard na nga eh. 70% yung tumapon, 30% lang yung binibenta mo eh. Si package 9, dahil maganda po yung system po niya, maganda yung mga ginamit po namin dyan, nagawa po namin 50-50. Yung tumatapon na pinag-uusapan natin, sir, ha? Ngayon, yung 10, naging advanced na naman yung technology. Since naging advanced po siya, ang tumatapon sa kanya, 25%. Ngayon, kung sa lakas naman ng capacity, kapag gano'n ang sistema, yung 9 po is 12,000 gallons per day. Ito naman po, 24,000 gallons per day. Pero ano no, hindi siya pwedeng, like say for example, kunin namin si 9, mag-upgrade ako into 10, hindi siya upgradable no? Magkaiba po siya ng system, magkaiba ng pyesa. Kapag yung 9 i-upgrade mo ng 10, babaguhin mo halos lahat. Pati frame, babaguhin mo yan. Ginawa na po namin yan eh. Mas mahal po eh. Parang bumili ka ng isang package 9 ulit, tapos gagawin mong 10. So, nangyari sa taga Ilocos na client namin, wala siyang magawa. Bili lang ulit ng 10. From 9 yun. Sa package lang natin, magkano ang cost natin per gallon or per container? Depende sa water provider. Sa experience with Nawasa, mga ibang clients.
Nawasa. Sa tubig, sabihin mo na piso. Para mas madaling computein, piso, sabihin mo na. Sa Nawasa po yun. Kasi magkano ang commercial rate nila? Parang 700, 780 ba per 10 cubic metric eh. Conservative computation eh. Si 10 mas mababa. Siyempre, sure na mas mababa. Pero yung 25% na yun, malaki pa rin yun. 25% yan eh. Siyempre, hindi pa nag-a-adapt ang ibang expenses. Actually, ang main concern ko din is paano siya mamamarket on the start. Kasama din ba yun sa pwedeng nyo maitulong as a first time? Oo naman. Kasi technically dun sa vicinity na ang mga nakita kong water filling is around, siguro ang mga pagitan is 1 hanggang 3 kanto. Lahat naman po tinuturo namin sa client namin. Pagdating sa sinasabi mo, marketing, lahat naman po yan. Kumbaga, dito kami, partner nyo kami. Kaya lang yung iba, I'll be honest with you, nahihirapan silang makipag-collaborate kasi yung iba, pag na-stress na sa first time, yung bang hindi nila maano yung pressure ng first time boss. Tapos yung init ng ulo nila sa amin ibabaling, which is wrong. Kasi partner nyo kami, ba't nyo kami awayin? May ganun na pangyayari, boss. Kumbaga ako, honest naman ako, wala akong ililihim sa'yo, boss. Kahit nga yung negative, sinasabi ko sa'yo. This is a negative side na nangyayari, but sinasabi ko pa rin. O ngayon, boss, sabi ko nga, may mga kagaya ninyo na nag-start ng water station. Yes, okay yung transaction, maganda. Tapos kapag na-stress na dahil sa mga demands ng mga customers nila, yung stress nila, instead na mag-seek ng help, awayin pa kami. Mali yung pinagbuntungan ng galit. Diba? Andito kami to help you. Andito kami to fix whatever the problem na meron man. Hindi kami kalaban. Yun yung nami-mislook ng iba. Honestly, yung place namin is hindi pa siya final na, pero in Caloocan na. Since magre-rent kasi kami ngayon, naghahanap kami ngayon ng suitable kapag re-rentahan talaga ng place. Ngayon, we decided kasi, sige, punta na tayo doon para makapag-reserve final package natin. Opo. Para then, from there kasi, makakapag-adjust kami into the capital. From the renta pa lang. Yes, from the renta. Siyempre yung capex and opex namin. Hindi, ganito lang, sir. Para pinakamabilis sa decision making ninyo. For the meantime, siguro, we could reserve for the package 9. Ayan, pag nakita nyo na po yung pwesto na may extra budget pa pala to do it, package 10, di let us know. Pwede Yeah. naman yan, sir. Pwede naman, walang problema doon eh. Basta let us know in advance. Mm. Wag lang po yung, for example, naka-schedule na yung delivery. Tapos biglang nga sabihin nyo, hindi, upgrade yun ng package 10, patay tayo dyan. Masisira po yung schedule namin and we don't like that. Yes, actually more likely naman we will inform kasi 'di ba magkakaroon naman tayo ng site inspection. Yeah. Siguro from the site inspection doon Mm. magkakaroon ng fine. Pero our goal right now is to actually reserve talaga para din sa contract. Yeah, you could reserve the package 9 if you want. Tapos, yun nga, pagka-upgrade yun na lang, 10. Kaya lang, iba kasi yung linya ng tubo ng 9 at 10. Tatlo yung tangke ng 10 eh. Eh, yung 9, dalawa eh. So, pagka binigyan kita ng layout ng 9, i-upgrade mo ng 10, nagawa mo yung layout ng 9 sa building, patay tayo dyan. Doon naman tayo magkaka-problem. Gaano kalaki yung difference sila in terms of sizing? Ayan po yung actual. Pero pasok siya sa, let's say, minimum of 30 square meter na place. Yeah. Pasok siya. Pasok naman. Mas malaki yung 10. Kagaya po yan, 3 tangke niyan. Sabihin, 3, drain yan. 2 product ng 10. Yung isa, ang product, isa lang. Kasi yung 10 po, 3 tangke, di ba? Raw water, product 1, product 2. So, 2 product. Eh, yung 9 po, tanggalin mo na isa. Raw water, then product lang. Magkaiba. Pagka nilayout natin yan, for example, binigyan kita ng layout ngayon ng 9, tapos you wanted to upgrade ng package 10, baka sumablay naman tayo sa building. Pero may kailangan ba kayong timeline doon? Let's say for example, before ng site, kailangan may final. O, di ganito na lang gawin mo, boss. Kung ako sa'yo, decide for the package 10, i-written mo yung contract, total reservation lang naman, and then advise mo kami kapag ka-i-reduce mo siya ng 9. Total lang mangyayari, magtatapal ka lang naman sa 9 kung sakaling hindi mo kaya talaga yung 10. Pero yun nga, yung building mo, may nakausling ka na tubo, tatapalan na lang, cover na lang. Kesa naman po sa magdadagdag ka, mas mahirap yun kasi magbubutas tayo ng tiles. Kesa naman po, nakaabang lang doon. Kung di... Itong water station, araw-araw kumikita ka. Hanggat may customer ka dideliveran, hanggat umiinom ng tubig yung mga customer mo, kumikita ka. Nung nag-start ako ng tubigan ko, 2 months ko, may na yun. 50, 20, may na talaga. Pero after 2 months, dahil nakilala ng tao, pumalo na ako ng 100, 150. Every month, tumaas ng tumaas. Hanggang sa na-maintain ko na yung 700. I-offer ko sa'yo yung 10 kapag marami kang kalaban. Tapos, kapag ang water supply mo, ma'am, is Nawasa. I-offer ko sa'yo yan. Tapos, kapag ang water source mo maalat, gawa ka ng plano, ng mapa. Tapos, ito ka mo yung Monday ng customer mo, ito yung Tuesday. Parang gagawa ka ng chart mo para maiayos mo kung saan ka magde-deliver every other day.